Ephesians chapter 4, verses 10 to 16. Sulat sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, talata 10 hanggang 16. He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. So Christ himself gave the apostles, the prophets, and the evangelists, the pastors, and the teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infant, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, and that is Christ. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its works. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, ang kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman ay mga propeta, ang iba ay mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sariling aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinglang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Mga kapatid, ang mga salita ng Diyos. To God be the glory.
inyong lahat. Kukunti yata ang sumagot. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat po ng sumagot, answered prayer. Ayan. May kamag-anak yata akong dumalo ngayon. Ano? Ako Amerika, siya ay sa Germany. Kaya magkamag-anak. No? Amerika at Germany. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Lahat po ng sumagot, Chuck, may himalang gagawin si Lord sa inyo. Taas ang kamay nyo at dahan-dahan po tayong maupo. Dahan-dahang maupo. Salamat po sa pagdating nyo. Kahit bumabaha, nakikita ko po sa video sa mga social media na may mga baha, may mga traffic, may mga na ano tawag dito, yung bang tumitigil yung sakyan sa baha, ang tawag doon? Nagtitirik, ano? Pati mga motor. Pero salamat naman sapagkat kayo nakarating. Lahat ng nakarating, Chuck, nandirito. Purihin si Lord. Ating po pag-uusapan ngayong gabing ito is about how to grow. No po? Kasi minsan po hindi po natin iniisip na dapat po tayong lumago sa ating pananampalataya. Ano? Alam mo yung paglago po, dahan-dahan po yun. Constant. Ang halaman, bago po naging punong malaki, dahan-dahan po yung inaalagaan. At ganito din po tayo, kailangan tayong lahat ay lumago sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa lahat ng area ng buhay, kailangan pong lumago tayo. Sa fruit of the Spirit, lahat po yon, sa gift, lahat. Fruit, gifts, at saka sa ating character, at lalo tigit sa ating faith. Faith is a gift of the Spirit. Remember that, mga kapatid. Amen? So, God wants us to grow up. Kailangan, gusto ng Diyos na tayo ay lumago. At maging katulad niya. Di ba? Gusto niyo bang maging katulad ni Jesus? Walang sumasagot yung iba. Yun yung inaawit natin, di ba? Ang nais ko ay matulad sa iyo, O Diyos, sa kabanalan mo. So yun po yung sinasabi. Ang ating pong keyword o key verse ay yung Ephesians chapter 4, verse 15. Sabi po rito sa Ephesians chapter 4, verse 15. Pakinggan niyo po ito. Sabi niya rito, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo ng lahat. Yan ang mitiin ng Panginoon. Yung tayo'y maging katulad ni Kristo sa ugali, sa pagsasalita. Yun po ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Ang tawag po doon, sabi nung sa gospel, living like Jesus. Living like Jesus. We are not meant to remain as children. Hindi po tayo dapat maging manatiling bata. Manatiling babes o kagaya ng mga batang madalas ang kinakain ay gatas. Amen. Sabi po ng verse 14, pakinggan yung verse 14. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sariling aral. Yung mga bata madaling matangay ng sariling aral, at sabi ron, hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinglang. Alam niyo naman po, marami pong mga nanlilinglang ngayon. Diba? Nambubudol. O nang i-scam. Mga scammer. Eh lalo na sa pananampalataya. Sabi ng Panginoon, sa mga huling panahon, lilitaw ang mga false prophet o ang mga bulaang propeta. At marami silang maililigaw. Marami silang maililigaw. Nawa po tayo ay hindi mailigaw. May kausap ba ako? Ayun po. Kala ko wala eh. So yun po ang napakahalaga. Alam nyo, nakakita na kayo ng bonsai, di ba?
Famous yan sa Japan, di ba? No? Ang bonsai. Ha? O nakakita na kayo ng duwende? Hindi pa kayo nakakita ng duwende. O unano, excuse me po, tao rin sila. Pero tingnan nyo po, hindi lumalaki. Di ba? Yung bonsai po, kinawiwilihan, nagiging pan-display, ornament plant, mga kapatid. Ha? Maraming nagagandahan, pero hindi po lumalaki. Ayaw ng Diyos na ganun lang tayo. Gusto ng Diyos tayo po ilalago, gusto ng Diyos tayo mamumunga, gusto ng Diyos ay makikita sa atin na pagdating ng panahon tayo po ay may bunga, may fruits, mga kapatid. Amen ba? So, ano ang unang-unang dapat na hakbang para tayo lumago? The first step to grow, sabi ng Bible, start changing the way you think. Start changing the way you think. Umpisahan mo na, nabaguhin mo ang mga pamamaraan ng iyong mga pag-iisip. Di ba madalas sinasabi ng servant leader, kung ano ang inyong isipin at sabihin, yun ang mangyayari sa iyo. Mahina. Kung ano ang madalas nating sinasabi, yun ang mangyayari sa iyo. O, di ba? May mga tao, halimbawa, may mga magulang na yung anak, sanggol, lumalaki, lalaki, sinusuutan ng damit babae. Nung lumaki, pakinding-kinding na siya. Kasi kung ano yung inyong iniisip, kung anong iniisip natin, yun ang mangyayari. Wala akong kausap. Madalas sabi pa rin ng ating servant leader ay, life is what you make it. Ano? Ang buhay ay kung ano ang iyong nais. Kung ano yung gagawin para sa buhay mo, nais mo, na mangyari sa buhay mo. Yun ang mangyayari kasi yun ang nais mo. Diba? Amen po. Kung nais mong lagi kang manatiling mahirap, isipin mo mahirap kayo lang lang. Nasa isip mo, mahirap lang kami, mahirap ang buhay, mahirap. Ganon. Kaya marami pong nangyayari ganon. Ano po? So, God wants us to grow up, mga kapatid. Sabi ng Bible, your Heavenly Father goal is for you is to mature, to develop the character of Jesus Christ. Yan yung sabi natin kanina, yung living like Jesus. Yung character ni Christ ay makita sa atin. Madalas na babanggit ni Brother Rafi, hindi pa tayo tapos. Anong gano'n? Hindi pa tayo tapos, kaya hindi pa tayo ayos. At hindi pa tayo ayos kasi hindi pa tayo tapos. Ibig sabihin, hindi pa natin nare-reach yung tunay na maturity, hindi pa natin nare-reach yung tunay na grow up, yung paglago natin. Kasi hindi naman natin po pwede sabihin, ay talagang binago na tayo. Minsan na tayo ay nadadapa pa rin. Diba? Kailan tayo magiging perfect? Pag nasa langit na tayo. Pero habang tayo nasa lupa, mayroon pa tayong mga weaknesses, mayroon pa tayong mga kahinaan na minsan ay nangingibabaw sa ating buhay. Diba? Yun po ang madalas nangyayari. So ano po? Sabi po ng banal na kasulatan, maraming Kristiyano grow older but never grow up. Maraming mga Kristiyano tumatanda pero naman hindi naman lumalago sa kanyang pananampalataya. Parang ako. Inaamin ko po na hindi pa ako tapos. Kaya hindi pa ako ayos. Di ba? Sabihin nyo, hindi pa ako tapos. Kaya hindi pa ako ayos. Yan ang madalas sinasabi ni Brother Rafi. Yan, yung po mga kapatid kay Kristo. So marami po sa spiritual na buhay natin, tayo ay tulad ng isang bata, infant.
Yung infancy, remaining in diaper. Naka-diaper pa. Excuse me do sa matanda, hindi naman yung tinutukoy natin, ano? Kristiyano na nandun pa rin hawak-hawak yung biberon. Malulugod ka ba kung ikaw ay 35 years old na nakabiberon ka pa? Di ba hindi ano? Di ba? Malulugod ka ba pag gano'n ang anak mo? Hindi po, di ba? No? Mag-iisip ka, bakit gano'n yung anak mo, mga kapatid? The reason is that they never intended to grow. Hindi natin binibigyang panahon o pansin ang paglago sa ating pananampalataya. Kaya ano sabi ng unang hakbang? Start changing the way you think. Yung pag-iisip natin. Gusto mo lumago sa iyong pananampalataya? Start to read the Bible. Start to study the Word of God. Start to pray. Di ba yun ang gospel sa Sunday? Ano ang gospel sa Sunday? Lord, teach us how to pray. Panginoon, turuan mo naman kaming manalangin, sabi ng mga alagad. Yun po ang napakahalaga. Yung bang may desire tayo, mayroong tayong mithiin na tayo lumalago, umuunlad sa pananampalataya. Hindi lang basta ganun na lang. Hindi bonsai. Di ba? Ganun po ang marami sa ating mga Kristiyano. Number 2 po, pangalawa pong hakbang, yung spiritual growth is not automatic. Tandaan po natin, yung paglago po natin, hindi po yan automatic. Ano ba ibig sabihin ng automatic? Brother Dong, alam mo yun, automatic. Di ba yung butonis, automatic? Ano may automatic na butonis? Hindi instant, hindi automatic, hindi ibig sabihin bigla na ganyan, andyan na. Hindi ganon. Ang paglago ay hindi po automatic. It takes an intentional commitment. Mahalaga yung word commitment. Sabi niyo commitment. Commitment. Laksan niyo, commitment. Ano po ba ang intindi natin sa commitment? Ano po ang intindi natin sa commitment? Yung paglalagay natin o pagtatalaga natin ng ating sarili sa isang mithiin. Inilalagay natin yung ating sarili sa isang mithiin na gagawin natin. Commitment. You commit yourself to do that. O gawin natin yung ganon. Yun po ang commitment. By hook or by crook, rain or shine, that is your commitment. Pag sinabi natin, I commit myself to attend in the fellowship in Amor Solo, parang mga taga-Baklaran, I commit myself, sasabihin natin ganun, andun ka, umulat, bumagyo, bumaha, lumindol. That is commitment. Di ko sinasabi po ganun ang gagawin nyo, pero yun, that is commitment. Yun ang explanation sa commitment, mga kapatid. Okay. So, you must want to grow. Kailangan po na tayo po ay lumago. Decide. Magdesisyon tayo. Decide to grow. Make an effort. Make an effort. Ibig sabihin, gagawin natin yun. Make an effort to grow. To read the Bible, to pray, to attend the fellowship, to meditate. Iba po yung fellowship sa kapwa Christian, iba yung fellowship with you and the Lord. Iba yun. Fellowship with other Christian, yung pag-attend natin tuwing Saturday and Tuesday. Pero yung fellowship with the Lord, yung ikaw mismo at ang Diyos. Kasama ang meditation. Yun po yun. Iba yung prayer time mo, yung prayer life mo at tinatawag. Iba naman yung prayer nyo as your family. Iba yung prayer nyo mag-asawa. Iba yung ikaw mismo na nakikipag-usap sa Diyos na may pahiram ng buhay sa iyo.
Parang walang buhay yung palakpak nyo, no? Yun po yun. Ha? Hindi nasasayang ang mga oras natin po doon. At ano po ang pinakamaganda pa? Yung persist in growing. Talagang gagawin mo, ipagpapatuloy mo, kasama po yung word na discipleship. Ano po ba ang intindi natin sa discipleship? Followers of Christ. Anong ibig sabihin ng discipleship? The root word is discipline. Disiplinadong tagasunod ni Kristo. Discipleship. Disiplinadong tagasunod ni Kristo. May mga tao, Kristiyano, di ba? Uma-attend ng mass, the highest form at pinakamayaman, sinasabi natin, pinakamayaman na uri ng pagsamba, pero madalas late ka. Pero madalas minsan matatapos na. Hindi mo inumpisahan sa umpisa. Diba? So, walang growth. Walang effort. Ha? Hindi persistent. Hindi tuloy-tuloy. So, dapat po may discipline. So, discipleship is a discipline. Followers of Christ. Ha? Yun po ang proseso becoming like Christ. Yun ang proseso, yung discipleship, it is the process to be like Jesus. Amen. Naka-attend na po ba kayo ng mga discipleship na seminar? O yun ang ginagawa sa Amber, di ba, no? Yung mga preachers po natin may discipleship na ginagawa tuwing Monday at Tuesday. Di ba? Pagkatapos yung fellowship natin tuwing Tuesday at Saturday, bago mag-fellowship, mayroong discipleship, mayroong pang College of Divine Wisdom na talagang pinag-aaralan ang patungkol kay Jesus. So yun po yun, mga kapatid, spiritual growth is not automatic. May ginagawa, may discipleship, may effort ka to grow, persistent ka in growing, may commitment ka, ha? May decision ka, you decide to grow, lahat nandun yun. Kasi ang pananampalataya hindi lang sa salita, ako'y nananampalataya. Kaya marami pong mga mananampalataya na ililigaw. Marami pong mananampalataya na iligaw ng kaaway. Kaya mahalaga po itong how to grow, mga kapatid. Amen? Sabi po ng Matthew chapter 9 verse 9. Matthew chapter 9 verse 9, come be my disciples. Tinatawagan ni Jesus na tayo lumapit at maging disipulo ni Kristo. Jesus said to him, so Matthew got up and followed him. Nung tawagin si Saint Matthew, yung unang mga alagad ni Jesus, mga kapatid kay Kristo. So yun po ang pangalawang step, how to grow. Pangatlo po, ano yung number 1? Ha? Ano po yung number 1? Ako, nakalimutan na agad. Ano po yung number 1? Ha? Start changing the way you think because God wants you to grow up. Number 2, ha? Spiritual growth is not automatic. It takes an intentional commitment. Number 3, is decide to become a disciple. Magdesisyon ka na ikaw ay maging disipulo, tagasunod ng Panginoon. Hindi lang attender. Hindi lang nakaupo. Kailangan nag-a-outreach ka na. Parang Sister Banji nag-a-outreach na. Diba? Discipleship, decide to become a disciple. Tanda na ikaw ay lumalago nun, mga kapatid. Yung desire mo, hindi lang para dumalo sa gawain, kundi mag-reach out, outreach.
Pagtugon sa sinabi ng Panginoon, go and make disciples of all nations. Matthew 28, verse 19. Ang sabi ng Panginoon, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them, turuan sila how to obey. Wala akong kausap. Ayun po yun mga kapatid kay Kristo. So nothing shapes, sabi ng Bible, nothing shapes your life more than the commitment you choose to make. Nothing shapes your life more than the commitment you choose to make. Kasi ang naghuhubog ng ating buhay, ang naghuhubog ng ating spiritual life, ay yung commitment mo. Yung commitment mo. Kaya nahuhubog ka. Because you committed yourself. Iba naman po yung committed, yung lumiliit yung utak. Iba po yun. Ang kitid ng utak, iba po yun. So, yung commitment po, sabi ron, nothing shape your life more than the commitment you choose to make. Your commitment can develop, pakinggan nyo, your commitment can develop you, or they can destroy you. Pwedeng magpalago sa iyo ang commitment mo, o pwedeng makasira sa iyo. Diba? Pwedeng ang commitment natin ay pwedeng makapagpalago sa atin at pwede namang makasira sa atin kung hindi mo gagawin. Kung hindi natin gagawin. Mga kapatid kay Kristo. Kaya mahalaga po yung commitment, ginagawa po yun. So, sinasabi ng Bible, tell me what you are committed to. Sabihin mo sa akin kung saan ka nagtalaga ng iyong sarili, and I tell you what you will be in 20 years. Yun yung maganda, yung iyong projection. Ano ka na ngayon after 20 years? Sister, anong bansa? Germany. Parang tayo nanggaling to sa Germany, no? Ano na yung iyong commitment pagdating ng 20 years? Sabi ron ay, tell me, sabihin mo sa akin, tell me what you are committed to. Kung saan ka naging committed, sa anong bagay o sa anong and I tell you what you will be in 20 years. Diba? Yung bang paiba-iba ng desisyon. Walang focus. Sabi ng Hebreo chapter 12 verse 2, let us fix our eyes unto Jesus. Why? Because He is the author, the perfecter of our faith. Dapat anya nakatuon kay Kristo. Pag tayo laging nakatuon kay Kristo, hindi tayo mamamali. Si Kristo'y laging tama. Si Kristo'y laging panalo. Sabi nga daw sa Romans 8:31, di ba? If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa sa atin at panig sa atin, sino naman yung lalaban sa atin, di ba? We are more than conqueror. No one can defeat us because Jesus is in us. Yung mga scribe and Pharisees, naghahanapan ng tanda, ng sign. Ano sabi ng Panginoon? Walang ibang sign na may bibigay sa inyo maliban sa ibinigay na tanda sa nangyari kay Jonas. Ano po ba yung nangyari kay Jonas? Di ba si Jonas naging suwail, sumuway sa misyon, pinapupunta sa Nineveh, pero pumunta sa Tarsis? Hindi nakarating sa Tarsis. Bakit? Binagyo. Itinapon siya sa dagat. Nilunok ng malaking balyena. Nung nandun na sa tiyan ng balyena, ginawa niyang prayer room yung tiyan ng isda. Hirap na siyang huminga. Wala siyang magagawa, kundi ang manalangin.
wala akong kausap. At nung siya hirap ng manalaan na ano-ano sa ilalim ng tiyan ng isda, alam mo, nararamdaman ng Panginoon yung isdang yon kasi susunod lahat sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang may control. Ano nangyari? Yung tinatakasan ni Jonas na pinapupuntahan ni Yahweh, doon siya iniluwa ng malaking isda sa Nineveh. O isipin mo, kung ano yung pinagagawa sa atin ng Diyos, di natin matatakasan. Kung talagang yun ang magiging asawa mo, yun talaga ang bigay sa iyo ni Lord. Hindi mo pwedeng takasan yun. Di po ba, mga kapatid? So hindi na nakatakas si Jonas. Sinunod na niyang mag-preach doon. Dahil sa siya nag-preach, nakinig yung mga taga-Nineveh, nagsisi sila, nagsuot ng sako, nag-ayuno, hindi na tinuloy ni Yahweh ang paggunaw. Kasi gusto ng Diyos na tayo ay magbalik loob, at pag nagbalik loob, nagsisi, lalago ang pananampalataya natin kay Yahweh El Shaddai. Ang hina. Amen! Kaya mahalaga yung commitment. Commitment is so important, mga kapatid, because God has a purpose in your life. May layunin ang Diyos sa buhay natin. Alam ba natin ang mga purpose ng buhay natin? Pag ang buhay mo, hindi mo alam ang purpose, naku, ay pabanjing-banjing ka na lang. Kaya alam natin, di ba? Parang umaawit, what I'm living for, it's not for you. Diba? Kailangan alam natin yung purpose ng Diyos kung bakit tayo ay nandirito sa daigdig na ito. Ano po? So mahalaga yung commitment, ano? Yung pagtatalaga, no? Like for example, bakit kayo umuunlad sa inyong mga business? Because you are committed to do it. Ha? At hindi nyo hinihiwalay ang Diyos. You know, napakalaga po nakasama natin lagi ang Diyos sa ating mga hanap buhay. In everything you do, sabi ng Bible, put God first. And commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Sabi ng Proverbs 16:3. Pag sa Diyos tayo nagtiwala, hindi tayo mabibigo. Pag sa loto ka nagtiwala, lagi kang bigo. Amen po ba? Ayun po ang mahalaga. Many are afraid. Marami anyang natatakot to commit to anything and just drift through life. Ano nangyayari? And the other makes half-hearted commitment. Hindi wholehearted. Sa halip na ibigay ang buong buhay sa Lord. Sinabi po yun sa Exodus chapter 15, verse 26. Basahin ko po yun, makikita. Pakinggan nyo po. Yung mga half-hearted obedient. Exodus chapter 15, verse 26. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Makinig kayo. Exodus chapter 15, verse 26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin. Wholehearted obedience. Kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking mga kautusan at mga tuntunin, yun yung wholehearted obedience, mga kapatid. Anong sabi ron? Hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Ang hinihingi po ng Diyos sa atin ay buong pusong pagsunod. Hindi po kalahating pagsunod. At pag daw buong puso ang pagsunod natin, hindi niya ipadadala sa atin ang mga salot at sakit na pinadala niya sa Egypt. Sabi ng banal na kasulatan, ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Yun yung inaawit natin. I am the God that healeth thee.
I am the Lord, your healer. Doon yun. I send my word and I heal your disease. Pinadala ko ang aking salita si Kristo. Tapos sabi niya, I am the Lord, your healer. Si Lord. Yung mga gamot, instrumento lang yun ng Panginoon. Pero the healer is not medicine. The healer is our Lord Jesus Christ, si Yahweh El Shaddai. Amen! So pag half-hearted ang commitment natin, anong sabi ron? Half-hearted commitment to competing values which lead to prostration and mediocrity. Pangkaraniwan. Mediocrity. Pangkaraniwan lang. Pag pangkaraniwan lang, hindi ka ma-amaze. Ano? Pero pag medyo naiiba, amazing. Amazing. Amazing yung barong ko. Nakaka-amaze. Pagsuot ko, amazing. Amazing barong. Diba? Diba pag naiiba, amazing sasabihin mo. Ganun po yun mga kapatid kay Kristo. Yan. So dapat po anong sinasabi? Kapag po ganon, hindi full ang commitment natin, ang goal natin ay worldly, makamundo. Worldly goals such as becoming wealthy or famous and end up disappointed and bitter. Bitter. Anong bitter? Buhay na masaklap, buhay na mapait, buhay na pinagsisisihan mo, hindi ka papatay, pero anong sabi mo? Sayang. Ngayon lang tayo nakatagpo. Di ba? Nangihinayang ka. Sabi mo, sayang. Sabi ko, sayang. Kung ako lang ay tinawag ng Diyos, yung bata pa ako, siguro dami kong nagawa para kay Lord. Kaso tinawag ako, 34 years old na eh. Ngayon, mag-70 years old na ako sa December. Pero pag nakasuot ako ng ganitong amazing, parang 37 pa lang ang edad ko. Diba? Pero hindi mapagkamalang 70 years old na ako. Pagkasabay ko si Luisa, yung asawa ko, nandun, diba? Kaya minsan lang ay napagkakamalan, yan ba yung driver mo? O kaya, sasabihin nung pag napagkakamalan, kasama mo pala yung lolo mo. Di ba? Naalala ko po noon hinatid ko yung anak namin yung anak ko, sabi nung mga ka-eskwela, hinatid ka ng lolo mo. Di ba? Kasi siyempre noon, hindi pa ganito yung itsura ko Oo, di ba? Pag kasi tayo ay habang tumatagal sa presence ni God, habang tayo ay nagiging committed, yung commitment natin kay Lord, naiiba yung aura ng buhay natin. Pagdating ng panahon, talagang lalapit at lalapit yung sabi roon na magiging kawangis at katulad tayo ni Jesus. Diba? Yun yung inaawit, diba? Yung inaawit natin, ang nais ko ay matulad sa iyo, O Diyos, sa kabanalan mo. Yun yung desire, yun yung commitment natin. Yung pagdating ng panahon, ganun tayo. Mayroon na tayong, anong tawag dyan? Yung nakaganon. Parang santo. Diba? Ay kung ang ating commitment ay half-hearted, yung ating commitment ay pabanjing-banjing lang, para tayong kabuti na lumilitaw lang kapag may kulog. O yung tag-ulan lang. Yung bang mga seasonal Christian, ano yung seasonal Christian? Yung pong dumadalo lang kapag maganda ang panahon. Sabi ko nga, nagtataka ako, nung unang panahon, 1986 ako nag-start sa ministry, kahit po mga bagyo, hindi tumatakbo ang mga tao nandyan, nagbabasa talaga. Ngayon, kunting ambon, naku, takbuhan.
bukas kagad ang mga payong. Ibig sabihin, nagdi-diminish yung faith. Para kung sa ano, naiiba na yung faith natin. Hindi na tulad ng dati. Sana ibalik po natin yung ating pananampalataya na nag-iinit talaga. Na kahit na umuulan, kahit na bumabagyo, hindi ka na umaalis doon kasi basa ka naman. Doon na lang, mararamdaman ng katabi mo, bakit mainit ang tubig? Ay, naghihimala, mainit yung tubig, yung palay. Yung pala'y umiihi na doon yung mga tao. Ganun lang panahon, di ba? Sa PICC, di ba? Wala, may himala na kasi mainit yung tubig. Ang ginaw-ginaw, pala'y yung ihi ng mga hindi na pupunta sa comfort room kasi bumabagyo. Natandaan ko po yung 11th anniversary sa PICC. Ang lakas ng bagyo. Bumagsak pa noon yung backdrop ng neon light yung gamit noon. May mga talagang natalsikan ng mga nabasag na ilaw noon. PICC yun. Signal number 3 yata, number 4. Naalala ko noon si Father Anton yata ay nagmamas doon Umano doon sa ilalim nung bumagsak yung backdrop. Pero ang mga tao kahit bumabagyo, andun pa rin. Kahit na may nangyari na doon sa ilang mga choir na dinala sa ospital dahil natamaan ng mga neon light, andun pa rin sila, masaya pa rin, nagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Bakit? Because of their wholehearted commitment, buong pusong pagtatalaga ng sarili sa Panginoon. Amen. Number 4. Ano yung number 3? Ang number 1 ay start changing the way you think. Number 2, spiritual growth is not automatic. Number 3, decide to become a disciple. And number 4, God's part and your part. Kung ang Diyos ay mayroong ginagawa sa atin, dapat mayroon din tayong gagawin. Ano yung response natin? Kung may ginagawa ang Diyos sa atin, dapat may ginagawa rin tayo. Christ-likeness is the result of making Christ-like choice. Sabihin nyo, choice. Pag sinabing choice, pinili mo. Pinili mo si Jesus. Pinili mo yung gusto ni Jesus para sa'yo. Hindi yung pinili mo kung ano. Ayun. Mahalaga yung choice. Wala akong kausap. Di ba, Yung po yun, mga kapatid, kay Kristo. And choice is depending on His Spirit to help you to fulfill those choices. Ano po? Depende po yun. Pero ang Holy Spirit, gagawa para sa pinili mo. Ang Diyos naman po, kaya po yun yung tinatawag na, sinasabi natin, God's part and your part. Our part is, we need to choose. Piliin natin. At ang Diyos na may kikilos para gawin yung pinili mo. Amen. Amen. Yan. Siyempre, mangyayari yun through prayers, mga kapatid. Once you decide to get serious about becoming like Christ, you must begin to act in a new way. Kung gusto mo maging tulad ni Kristo, abay, baguhin mo yung style ng buhay mo. Alam nga namang gusto mo maging tulad ni Kristo, ay kung ako'y dati lasinggero at napunta sa beer house, hindi ko na ginawa yun. Diba? Dahil lang sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo nagiging ganap kaagad. Minsan mayroon po tayong weakness na hindi natin minsan mapigil-pigil. Kaya minsan pag tayo biglang dumating doon sa weakness na yun, sasabihin, Lord, I'm sorry. Lord, bakit ko nagawa yun? Diba? At least nandun agad yung paghingi mo ng tawad sa Panginoon. Nandun agad yung paghingi mo ng tawad at paghingi mo ng sorry sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? So yun po ang napakahalaga, mga kapatid, kay Kristo. So ano sabi po?
You must begin to act in a new way. You will need to let go of some old routine. Ano po yung old routine natin? Kung mahilig tayo sa beer house, mahilig tayo manigarilyo, mahilig tayo ng papling-pling, mahilig tayo ng worldliness, abay, baguhin mo na yon. Hindi naman po pwede sabihin natin, Lord, baguhin mo naman ako, pero wala kayong part mo. Kaya nga, God's part and our part. Ano yung parte ng Diyos, yung siya'y gagawa. Pero dapat, gawin mo yung part mo. Gawin natin yung bahagi natin, yung dapat natin gawin, dapat gawin natin. Dahil pag hindi mo ginawa yun, abay, habang panahon, inaasahan mo magbabago ka, hindi mabago-bago. Kasi hindi mo maginagampanan yung part mo. Mahina. Amen. 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 Sabi ng Bible, you can be certain that the Holy Spirit will help you with these changes. Tutulungan tayo ng Espiritu Santo. Sabi po ng Banal na Aklat, Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Basahin ko sa Tagalog ha, para at least Philippians 2, para at least Philippians, saan na yun? Yan, Philippians chapter 2, verse 12. Ito po, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, nung ako'y kasama pa ninyo, Philippians chapter 2 verse 12. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayon, ako'y malayo sa inyo. Ha? Tapos, pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilo sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ha? May part ang Diyos, may part tayo. Yan. Ang part ng Diyos, iligtas tayo, gawin ng Diyos yung para sa atin, pero kailangan yung gagawin mo, yung part mo. Hindi laging puro Diyos, may gagawin din tayo. Sabi ng Mateo 7, Matthew chapter 7 verse 7, ano ang sabi ron? Memorize nyo yan eh. Anong sabi? Humingi kayo at kayo'y laksan nyo. Humingi kayo at kayo'y humanap kayo at kayo'y kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Ano ibig sabihin nun? Ha? Ibig sabihin, kung tayo nagdasal sa Diyos, kailangan trabahuhin mo. Gawin mo. Hindi po pwedeng hintayin mo lang, babagsak na lang doon yung blessing. Hindi. Kailangan pong gawin. Amen? May bahagi ang Diyos, mga kapatid. Kaya ano sabi ng Bible? Sa Philippians chapter 2, verse 12 to 13, this verse shows the two parts of spiritual growth. Work out and work in. Ha? The work out is your responsibility. Work out. Responsibilidad natin, mga kapatid, kay Kristo. And the work in is God's rule. Yan. Pag work in, Diyos ang gagawa nun. Pag work out, tayo ang gagawa nun. Di ba? Pag gusto mong magpalaki ng muscle mo, nagwo-work out ka sa anong tawag sa gym? Ganun po yun. Mahina. Ayun po yun ang sinasabi ng Banal na Aklat, mga kapatid. Mahalaga po yung word na collaborative effort between you and the Holy Spirit. Collaborative, mga kapatid. Yan. And number 5. Number 5. Ano yung number 4?
Ano yung number 4? Ha? Ano po yung number 4? Ha? Number 4, God's part and your part. Ha? Kaya ko inuulit para ma-impart o ma-absorb natin yung ating pag-aaral. Ano po? So number 5 is changing your autopilot. Changing your autopilot. To change your life, para baguhin ang ating buhay, you must change the way you think. Ayun, sabi natin, ano? Para mabago ang buhay natin, abay, baguhin mo rin yung mga iniisip. Baguhin mo yung inyong iniisip. Sabi nung isang nagsabi sa akin, bakit kaya dumadami yung mga bakit kaya dumadami yung mga atsing, pero hindi naman nagbubuntis? Parang nakasabay ako nakasakay sa isang FX. Pagkatapos nung wala pa ako sa sakyan. Pagkatapos sabi nung una nagbayad patungo sa Baklaran, mama, isang baklaran. Yung isang nagbayad, mama, baklarin. Papunta ng Baklaran yung isa mama, bayarin mo, baklarin. Ano ang sabi rito sa ating pinag-aaralan? Change your autopilot. To change your life, you must change the way you think. Kasi yung mga nagiging ganon, yun ang nasa isip nila. Hindi nila iniisip, lalaki ka, babae ka. Bakit mo isipin lalaki ka? Kung lalaki ka naman, bakit mo isipin babae ka? Isipin mo kung ano yung pagkakalikha sa'yo ng Diyos. Ang hina. Amen po ba, mga kapatid? So yun po ang ibig sabihin noon, mga kapatid. Behind everything you do is a thought. Mahalaga po yung isipan. Yung isipan natin, ano? Kaya nga sinasabi ni Saint Paul, di ba, no? Doon sa Romans chapter 12, mag-iba na tayo at magbago ng isip. Huwag anya kayong umayon sa takbo ng bundok ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang malaman ninyo kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Diyos. Unless we change our mind and our thoughts, yun, hindi natin malalaman kung ano yung mabuti at nakalulugod sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang hina. Sabi ng Proverbs chapter 4 verse 23, sabi ron, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Mga kapatid, ang buhay natin ay nahuhubog dahil sa ating pag-iisip. Yan sabi ko kanina, kung anong ating iniisip, yun ang mangyayari sa buhay natin. So nahuhubog. Nagkakaroon ng shape. Nahuhubog ang buhay natin. It because of our thoughts. Yung ating iniisip. So sabi ron, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Proverbs 4 verse 23. Kaya wag po kayo magsasabi sa inyong mga anak. Kino-curse natin minsan ng ating anak. Sasabihin mo, uy, tamad! Tatamad ka! Magiging tamad talaga yun. Kasi yun ang sinabi mo. Alam mo nang lalambot-lambot. Uy, bading! Ay, mababading talaga yun. Kasi kung anong ating sabihin, there is power. The power of the word. Pag sinabi natin sa ating mga anak, bubo mo, hindi ka nag-aaral, napaka-bubo mo. Talaga mangyayari bubo talaga yun. Habang panahon na. Kasi sinabi mo sumpa yun Curse yun Kaya, wag niyo sasabihin yung mga ganon. Lalo na sa asawa mo. Ha? Pag yung asawa mo sasabihin, tatamad-tamad ka dyan. Ha? Wala ka nang magawa. Hindi ka pa nagtatrabaho. Yung mga ganun ba? Ha? Sumpa po yun. Isipin daw natin kung ano yung ating bibitawan. Mga kapatid.
Alam mo naman, pag ang tao tumatanda na, minsan yung weakness, minsan tampuhin, di ba ma? Ako minsan nagtatampo minsan pag pero tatampo ako. Gusto ko kasi pagkasama ko, sinasabi ko, kung sabihin mo, anong gusto mo? Di ba? Pag ako ang nagyaya, ako ang taya. Pag siya ang nagyaya, siya ang taya. Pag nagyaya yung anak ko, siya ang taya. Nagyaya si ganito, siya ang taya lagi. Sa ibang bansa, hindi yun ang kultura nila. Sa kanila, kahit sila magyaya, kanya-kanya. KKB. Yun ang kultura sa Amerika, sa ibang bansa. Pero yung kulturang Pilipino, para tayong si Marta. Anong ginawa ni Marta? Kasi yun ang kultura ng Palestine. Yung mga babae, kailangan magtrabaho ka sa kusina. Ang pinili ni Maria, maupo sa pahanan ni Jesus. Si Marta, nagagalit. Ano sabi? Panginoon, hindi ba kayo natutuwa? Ako pinababayaan dito ni Maria. Depende sa kultura kasi. Pero sabi ng Panginoon, higit na mahalaga yung ginawa ni Maria. Hindi nangangahulugang, hindi mahalaga yung ginawa ni Marta. Lahat mahalaga, pero mayroong higit na mahalaga. Lahat mahalaga, pero may higit na mahalaga. Amen! Hindi pagbaliwala. Hindi nangangahulugang baliwala na kundi may priority ka. You need to prioritize what is priority in your life. Parang mga Pariseo, instead na unahin yung major, inuna yung minor. Yun ang mga Pharisees. Ang inuuna nila yung minor subject sa halip na yung major subject. Pag hindi ka nakatapos sa major subject, hindi ka gagraduate. Hindi ka makapapasa. So yun po ang sinasabi. So imagine, mga kapatid kay Kristo, yun ang napakahalaga. Sabi ng Banal na Aklat, this is what happened when you try to change your life with willpower. You say, I'll force myself to eat less. Limbawa, balaki na yung bilbil ko. Kailangan persahin mo. Magdadayet ako, di na ako kakain ng ganito. Para naman ako'y maging smart at hindi ako laging globe. Smart naman. Di ba? Ano ang gusto nyo? Smart o globe? Smart, siyempre, di ba? Di ba? So, yun, kailangan daw gawin mo. You say, I'll force myself to eat less. Exercise more. Quit being disorganized and late. Yes, willpower can produce short-term change, but it creates constant internal stress. Because of what? Sabi ron, because you haven't deal with the root cause. Kailangan daw natin putulin yung ugat para mawala kung bakit tatamad-tamad. Pag hindi natin pinutol yung ugat, kakalat yung cancer. Diba? Kailangan ugatin mo yung root cause, mga kapatid. Amen. Amen. The Bible says, let God transform you into a new person by changing the way you think. Yan, ang ganda, no? Let God, hayaan daw natin na tayo baguhin ng Diyos. At maging bagong tao tayo sa pamagitan ng changing the way you think. Yung pagbabago ng ating mga iniisip lagi, araw-araw. Pag inisip mo lagi ay problema, mai-stress ka. At aawit ka na lang ng minsan isang araw ay, when you're down and troubled and you need a helping hand. Diba? Down, depressed, oppressed, W, worried, and neglected. So when you're down and troubled, you need a helping hand.
That is the hands of our Lord Jesus Christ. And finally, anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. sayaw kayo. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa Sa gabay, gabay ng lingkod niya, pinagpala. finally, Ako ngayon'y may bagong buhay. Ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay tagumpay. yeah! Finally, Ang buhay ko ngayon, ang buhay ko ngayon, siksik-liling. ng biyaya. Kung may pagsubok, Kung may pagsubok ka, ay hindi alintana. hindi alintana. Ako'y punong-puno Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan. sa pagtahak. Sa pagtahak sa landas ng kabayaran. Everybody, finally, Ako ngayon'y mananayan. Ako ngayon'y mayaman na. Ako ngayon ay yaman na. Ako ngayon'y magaling na. Ako ngayon ay magaling na. yes! Bagong buhay. Ako ngayon may bagong buhay. Ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Yes! Finally. And finally, yes! And finally, yes! Kasama yun doon. Kasama yun sa awit. Sabihin nyo nga. Yan, lahat ng sumigaw, may bonus. May bonus kay Lord. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, ano sabi ng Bible? There must be a spiritual renewal of your thoughts and attitude. The New Testament called this mental shift repentance, which Greek word literally means to change your mind, to change your action, and to change your action. Repentance, ibig sabihin ay to change our mind, to change our heart, and to change our action. That is repentance. Romans 12 verse 2, mga kapatid. So, finally po, half of thinking like Jesus is start thinking maturity. Isipin po natin tayo'y matured na. Pag inisip mo matured ka, pag susumikapan mong gawin yon. Pag hindi mo inisip na matured ka, mananatili kang bata. Naghahanap ka lagi ng lollipop. O lagi inaabangan mo ay ano? Ano yung tawag doon? Yung nasigaw pag umaga? Taho. Yun. Favorito ng bata. No? So, yung po sinasabi, which focuses on other, not yourself. Sinasabi, in his life, hindi nakafocus sa real love. Sinabi ni Saint Paul, 1 Corinthians 13, verse 11, when I was child, sabi ni Paul, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Isang tabi na niya
yung mga gawa at pag-iisip bata. Kasi matured na siya. Ha? Hindi na naghahanap ng lollipop na paborito ng bata. Nakakaano naman yun, no? Dalaga ka tapos hawak-hawak mo yung lollipop. Dalaga ka pa naman, ano? Diba? Yun po yun, mga kapatid. And finally, always remember that Christianity is not a life of hypocrisy or a philosophy, but a relationship and a lifestyle. Ang pagiging Kristiyano, hindi daw po buhay na katulad ng mga religious sa relihiyong Judaismo, mapag-imbabaw. Pinanghawakan ang filosofiya. Subalit ang pagiging tunay na Kristiyano, ang pinanghahawakan natin ay yung relationship sa Lord at yung lifestyle natin na tayo marunong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Pahina ng pahina yung amen. Sabi ng Romans chapter 15 verse 2, we should think of their good and try to help them by doing what pleases them. Even Christ did not try to please Himself. Hindi pinuri ni Jesus ang kanyang sarili. Ang sabi ng Bible, we should think, isipin daw po natin ay yung mabuti. At subukan po natin, try to help them by doing what pleases them. Kaya masarap yung pag umawit ka, iabot mo ang iyong kamay, kapit bisig. Diba? Yung help, alam mo, mayroon po kaming programa sa Batangas na hindi natuloy kung ano, baka by next, ano po yun, yung community ng mga ETA. No? Yung po, reach out. Talaga na ano, yung hindi po sila kasi yung alam yung tungkol sa Christianity at gusto nila El Shaddai ang magsi-service sa kanila. Bundok po yun. Kaya hindi natuloy dahil po maulan, ay madulas. Ano po yun ng mga ETA. No? Yung minsan yung sa Pampanga, mayroong nag-donate ng mga damit, pangkasal at mga Amerikana. Nakita naglalakad sila doon sa bundok, parang may ang ikakasal kasi ang binigay ng mga damit ay mga Amerikana at pangkasal, ano? Yun. Kaya pag tayo magdodonate sa mga ganon, yung hindi naman katawa-tawa, ano? Ginagawa natin katawa-tawa yung mga nasa bundok. Dapat abutin daw natin yun, no? Sabi ni Bishop ng Batangas. So yun po ang napakalaga. Itaas yung inyong kamay. Sabi niyo, Panginoon, nais ko pong maging matured sa pananampalataya. Nais ko pong lumago. Nais ko pong maging tulad mo. Kaya naman, hinihiling ko po, baguhin mo ang aking puso. Change my heart, O God. Change my heart, O God. Change my heart, oh God. Thank you, Lord. Make it ever true. Amen. Change my heart, oh God. Yes. May
my heart, oh God. May I be like you. Brothers and sisters, it always begins at heart, sa puso. Desire na mabago po yung puso natin. Mitiin po natin na mabago yung laman ng ating mga puso. Mitiin po natin na maging malinis. Always remember that our heart is the temple of the Spirit. Sabi ng 1 Corinthians 3:16. Paano magiging feel at home ang Holy Spirit kung ang ating puso ay hindi po maayos? Kaya't desire, mitiin po natin. Alam naman natin, lahat po tayo nagkasala. Alam po natin yan. Lahat tayo may kapintasan. Lahat po tayo ay weak. Lahat tayo mahina. But we need to desire to have growth. Mayroong paglago. Desire to be matured in our faith, in love. Mitiin po natin, Lord, not only to change our heart, but to purify us, Lord, your people, Lord, to purify us. Make us worthy and holy. Hallelujah. Glory. Purify your people, Amen. oh God. Yeah. Cleanse us with your Cleanse us. fire, oh Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly Amen. in the presence of your love. Yeah. Purify your people, oh God. Purify your people, Lord. Purify your people, oh God. Cleanse us with your fire, oh Lord. Amen. Amen. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God. Make us holy. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in your ways. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Buhay ko'y baguhin mo, O Diyos. Buhay ko'y paguhin mo, Diyos. Puso ko'y linisin mong lubos. Puso ko'y linisin mong lubos. Hayaan mong lumakad. Hayaan May mong banal na lumakad ng may banal na pagkatapos. Yes. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Ang dalangin ko, Lord. Ang dalangin ko'y iyong dinggin. Yes. Nasa puso ay sundin. Amen. At sa bawat araw ang patuloy maialay. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Ang dalangin ko, Lord. Ang dalangin ko'y iyong dinggin. Nasa puso ko'y ika'y sundin. At sa
Let's feel the presence of God. Kung mayroon po kayo nararamdaman sa inyong bahagi ng katawan, pwede pong ipatong nyo sa bahagi ng katawan nyo ang inyong dalawang kamay and claim that God is a powerful God. He is the healer. At dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Mangyari ang kanyang nais sa buhay natin. In Him nothing is impossible. Kung paano ako pinagaling sa enlargement of the heart, kung paano ako pinagaling sa rheumatic heart disease, kung paano inalis niya ang bara sa 4 na ugat ng puso ko, kung paano pinagaling ang aking pong mga naging karamdaman. Believe that He is the God who heal, na dumadaloy, pinagagaling ka at pinagpapala. Ama naming Diyos, sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, by the authority of your name, I rebuke whatever kind of sickness. Sinasaway ko ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Tinataboy ko sa apoy na impyerno. In Jesus' name, receive! Receive healing! Receive deliverance! Be healed! Be healed! Be healed! Be healed! In Jesus' name, be healed, be healed. And Lord, covered us with your precious blood. Make us holy and worthy, Lord. And we pray, Lord God, to bless also our servant leader, Brother Mike Bilardes Terbelen, ang kanyang mga anak at mga apo, Lord, at ang lahat ng prayer partners, lahat po, Panginoon, ang iyong mga manggagawa. Pagpalain mo po kami. Kasama na rin po namin dalangin, Panginoon, ang aming mga prayer requests ay basbasan, Panginoon. At mangyari ang kalooban mo, lahat ng mga daladalaan ng aking mga kapatid, pagpalain mo po ang lahat ng ito. At inaangkin na po namin, Panginoon, na kaming lahat ay answered prayer na. Sabihin mo, answered prayer na. Sa ngalan ni Jesus, baba ang lahat ng yan. At ihahagis ko na ang bonus nyo. Gusto nang tumanggap ng bonus? Kung ano inyong isipin at sabihin, mangyayari. That's faith, mga kapatid. Ha? Maraming beses si Brother Mike naghahagis, panay ang sambot ko. Ang dami namang naganap sa buhay ko, ano? O isipin mo, nakapunta ako sa iba't ibang bansa, pati apelido ko napuntahan ko. Siguro darating ang panahon, mapupuntahan ko yung bansa ni Sister. Ha? Kasi kung ano ang desire ng puso natin at sambutin natin, mangyayari. Handa na kayo? Handa na kayo? Okay. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Unang bonus, ito na! Pangalawang bonus, ito na! And finally, ito na! God bless you!